Maayong buntag, Mindanao would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Mga kapamilya, niya ang mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Gitabang sa mga emergency medical technician sa Central 911 ang usa ka lalaki nga mibangga ang iyang gimanehong pick-up sa motor kaganinang kadlawon. Ani ang report ni Danjo Revilla. Dili halos kalihok og naghigda na lang sa kalsada si Clint Renald Sakay. Human nabanggaan niini ang usa ka pick-up dito sa Victoria Heights, Mamay Road, Davao City kaganin ang kadlawon. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalumping ang pick-up samtang nabawog sab ang ligid sa motor. Mato sa driver sa pick-up na si Romar Vergara nga palakaw na unta siya gikan nagpark sa kilid sa kalsada. Diyang kalit nga gibanggaan siya sa nagaguros nga motor. Kuan ko padiretso ko. Pagawas ko sa ako ang giparkingan niya. Katong akong kauban sa lubot, ni-U-turn siya, napalampas niya, sunod, ako iyang naapsan ko niya, ipagawas man ko. Pero base sa inisyal nga investigasyon sa pulis, nga padulong unta mo U-turn ng pick-up, maong nabanggaan kini sa motor. Kaning pick-up is executing U-turn, so upon the process, so ni bangga yung nibangga ang motor sa front portion sa pick-up. Nagpahimangno ang kapulisan nga dili magpakusog og dagan bisag mingaw na ang kalsada aron malikayan ang disgrasya. Doble ingat, even though kaning karon, although open na kaya ang flow sa traffic is medyo open na kayo, but still agapoy collision na itabo. So dili gyapon na ito ma-predict bisan pa og ang disgrasya. So again, doble ingat lang gyapon. Gibar na sa Southern Philippines Medical Center si Sakay, samtang gitubag hinon sa driver sa pick-up ang barunon sa biktima. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Samtang diha sa Kabantian, Davao City, samaran ang duha ka lalaking sakay sa motorsiklo human nahulog kini sa kanal. Ani ang report ni Vina Araneta. Gitabangan sa mga sakop sa 911 Emergency Medical Services, si alias Jimboy, human mabangga sa kasugat nga multicab ug nahulog sa kanal kilid sa kalsada ang iyang gisakyang motor. Pasado alas 2 Sabado sa kadlawon sa Kabantian Road, Buhangin, Davao City. Nagkalapok sabang driver sa motor nga si Lito Carl Apungol. Giangko ni Apungol nga nakainom kini nga nagdrive sa motor. Wala say plaka ang motorsiklo. Wala may nag-expect na mag-U-turn siya galit. So pag U-turn niya galit, kami mga 60 or 70 siguro mong dagan pod. Kaya siyempre, mga amigaw o dandalan. Yeah, pag kalit niya og U-turn, dito namin na bangga siya. Apan, hugot nga gilimod sa driver sa multicab ang pasangil. Ako silang gipalusot. Ego mo na sa motor na akong sakyanan. Nya mo to tabangon tan ako muna ni U-turn ko kay kung tabangon untang kwan. Nya ingon nila nga ako daw ni U-turn galit pero ang igo sakyanan gisugat man ko nila. Gidala sa ospital ang angkas sa motor nga si alias Jimboy aron matambalan. Vina Araneta, ABS-CBN News. Sa iyong gisugdan niadtong Sabado ang 3rd International Boulder Face Challenge sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa starting line pa lang, makita na ang kahinam sa mga racer nga magbisikleta og 47.8 kilometers ug dayon musaka hangtod sa peak sa Mount Apo ug munaog nga naay gilayon tanan nga 50 kilometers. Dayon mag white water tubing og 3.5 kilometers sa Sibulan River ug 12 kilometers nga dagan padulong na sa finishing line. 34 ka mga teams ang misalmot, apil na ang duha ka teams sa Indonesia ug usa sa the Netherlands. Tumong sa tinuig nga Boulder Face Challenge sa Mount mao ang pagpangga sa kinaiyahan o pagprotekta sa Mount Apo. Paagisab kini sa pagsaulog sa fiesta sa kinaiyahan. Really to highlight Mount Apo as a protected site, ancestral domain ug center of biodiversity. To preserve, to protect and to rehabilitate our Mount Apo being one of our assets in Mindanao. Midagsang ang mga Davaoenyong buot mag-donate og dugo ato sa gihimong Dugong Kapamilya bloodletting activity niadtong Sabado. Ani ang report ni Vina Araneta.
Siguro unta nga misuroy sa mall si Joy Kapitan. Apan, dihang nasayrang dunay bloodletting activity sa Abriza Mall, milinya kini aron mo donarong dugo. Kay aside sa makatabang ta, mas gaano po ang imuang feeling kung magkuan ka, mutabang ka no niya, tapos cleansing po niya sa lawas. Unang higayon sab ni Maricar nga mo-donate og dugo, pero wala ni huna-huna ang kahadlok aron lang makadonate og dugo. Kay karon panahon lisod magud mangita og blood donor. Gusto na po silang matabangan po. Ikaw ba kung baing ang Kulbaan kay first time jud, pero okay lang kaya ra. Bago kuhaan og dugo, gina-check una ang ilang mga blood pressure o ginatest kung pasado ba ang ilang dugo. Laki pang mga grupo sa mga sundalo ug kapulisan nagkahiusa aron mo donar og dugo. Para lagi po sa tuwa, sir. Para sa patawan. Happy, sir. Dako ang pasalamat sa Philippine National Red Cross sa mga blood donors kay aron madungagan ang ilang blood bank nga nagkulang na sa supply. Very important kay kinahanglan kay migdugo karon, especially now na almost zero gid ang stock, no? Tapos aside from that, magtatabang ta sa atong mga tao nga nagkinahanglan na gyud dugo. Sa 371 nga nagpa-screen, 214 ang malampusong nakadonate, mas taas kumpara sa unang dugong kapamilya nga 207 lang. Ang maong bloodletting activity gipanguluhan sa ABS-CBN Davao, kauban ng Phoenix Foundation, Rotary Club of Davao 2000, Abriza Mall, Probiotics ug JCI Daba-Daba. Vina Aranata, ABS-CBN News. Og mao katong naglangkob sa mga balita sa News Patrol karong adlaw. Mga kapamilya, daghang salamat. Ang syempre mga kapamilya, Claude, pasalamatan lang nato ang mga mitabang nga aron mahimong malampuson ang dugong kapamilya tudya sa may Abriza Mall. Pasalamatan nato una ang Abriza Mall, Phoenix Foundation, Rotary Club of Davao 2000, Probiotics Incorporated, Yakult, JCI Daba-Daba, Dels Kambingan, Lisa's Kamayan, DCPO, AFP, Philippine Army, PRO 11. O sa tanang mga nag-donate, ang 214 ka mga residenteng nag-donate og dugo. Daghang salamat. Daghang salamat. Unta sa next na itong dugong kapamilya mo, apil na po nato mga kapamilya. Pero friends, speaking of summer, grabe kay kainit ang panahon. How do you keep your home ventilated, properly ventilated? Abli permi muhang kanang mga windows o kaha dapat ang imuhang sulod dili dark, kanang heat absorbing nga mga color imuhang kita. Tama. Kana atong sayron mga tips mga kapamilya para mas summery ang feeling sa inyong balay ug properly ventilated this summer. Sayron nato sa household tips. Karong summer, bisan sa sulod sa balay, makabati gihapon ta og kaigang. Busa importante gyud nga naay proper ventilation. Important yun no, sa usa ka balay na properly ventilated siya kasi kung properly ventilated siya, syempre mas makarelax, tapos dili pod init. Importante na naay enough hangin na naga-circulate sa sulod sa balay para at least pag uli nato gikan sa trabaho, ma-relax pod ta. Instead of heavy and dark curtains, mas advisable nga sheer drapes. Sa mga limited ang space sa balay, mas maayo kung monochromatic colors ang gamiton. During summer, I usually recommend na kantong mga heavy curtains gani nato, pulihan nato siya og kanang mga light curtains, kung mahimo kanang mga sheer na drapings para makalahos-lahos lang yun ang hangin. Aron dili mawala ang spirit sa summer, mas nindot magbutang og mga shelves og decorations sa inyong mga lamesa. Pwede sab fresh flowers or something green nga bugnaw sa mata. Gina-discourage na ako no kasi as much as possible kanang something lang na kanang murag ma-relax ta. Relaxing kung daghan manggod kaayog accent ang balay, tendency is musamot muguot ang balay kasi sa kadaghan sa gamit. Aside sa tipid ka na sa kuryente, baka tabang sabang pagpamalong ang mga appliances kung wala kinigigamit aron mamenusan ang kainit sa sulod sa balay. Dakong tabang sab kung may mga punuan o pananom gawas sa balay nga makapabugnaw sa palibot. Ug pinaka-importante sa tanan ang pag-maintain sa kalimpyo sa balay. Alang sa household tips, ako si Marjorie Dalipe. Ayan, para dili, syempre para dili igal, dapat maghinlo pero sa balay, hapsay ang pagpuyo. Syempre, iwasab sa sakit. Kadala sila mo. Pero karong mga kapamilya, Facebook time sa top prize of the week nato para karong week kay usa ka ice shaver.
Ice Shaver. Busa mga kapamilya, tagna na ang presyo ni ini o gipost lang inyong tagna diha sa Maayong Buntag Mindanao official Facebook fan page. Aron mainyuhan na ni kay perfect ni siya karon summer pang halo-halo. Ayan, once again, pasalamatan nato ang mga nitabang sa atong dugong kapamilya to diya sa mga Brisa Mall. Pasalamatan sa namo among sponsors din ni Gaisano Grand City Mall diha og happy na daw mag-open ang ilahang To Real brand. Daghang salamat sa mga damit ni Michelle ang Mags. Thank you po sa Metro Life Fitness Center, Preciosa Spa, Kuzma sa atong klinika kay Dr. Rovi Cosito, ang Labor Waxing Salon ug Informa Slimming Center. Thank you. Dayan salamat sab sa Gaisano Grand City Mall og sa Hair and Nails. Siyempre, daghang salamat sa kay Dr. Rovi Cosito ug siyempre sa Metro Lifestyle. Balik ko diya. Keep posting mga kapamilya inyong mga summer escapades sa Maayong Buntag Mindanao official fan page ug ato nang ipakita sa atong mga kapamilya kung asa mga lugar ang pwede pang laagan dinhi sa Davao City or outside Davao City. And don't forget mga kapamilya, karong Miyerkules ang atong Labor Day Job Fair. Dapat nakapa-pre-register ng tanan para dili hassle pagpangitag trabaho. It's gonna happen at SM City Davao sa Gaisano Mall and sa Gaisano Mall Tagum. Tama. Yan. Siyempre. Ang tulog po mga kapamilya, magparay ng kalingawan din sa Maayong Buntag Mindanao!